Alam niyo po, ang buhay po ng tao, ano lang po yun eh. Kadalasan, minsan, 27 lang, wala na. Diba? Eh, tayo, ilang taon na ba tayo? Mapalad tayo. So, ang sabi ko ng Biblia ko kasi, kung babase ko tayo sa sinasabi ko ng Diyos sa Bible, mapalad na daw yung umabot ng 70. Ang lifespan ng buhay mo ng tao. Okay, so konting salita ng Diyos po muna tayo, mga kababayan. Sabi ko kasi sa mga ngaral, na mapalad daw yung naghahanda sa kanyang kamatayan kasa daw dun sa puro iniisip ay kasiyahan. So, ang verse po na ito, sinasabi ho dito na ang tao ho, napaka-busy ho natin sa lahat ng bagay. Pero ang anong ho ba handa ho ba tayo? Pag sakaling kunin na tayo o lumagpas na tayo dun sa limitasyon ng buhay mo natin. Alam niyo po, ang kaligtasan po, hindi po nakukuha naman po yan sa babaitan na reliyon. Kasi kaya ho ba natin maging mabait? Kung maliligtas din daw tayo, kaya ho ba natin? Hindi ho natin kaya maging mabait. Ang mabuti na lang, yung Diyos na to, nagsakatawan tao. Ang ginawa niya, alam niya na ang tao ay hindi mabuti. Alam niya ang tao hindi kayang maging mabuti para maligtas. Kaya ang ginawa ni Kristo sa krus, namatay siya ron para bayaran yun. Kaya ang pinaka dapat nating madiskubre sa buhay po natin mga kapatid ay yung makilala po natin si Kristo. Siya lang ang kaligtasan. Pangalawa lang po yung meron tayong sinisimbahan, wala naman po sa simbahan. Ang sabi ko sa Bible, sabi ni Kristo, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan daw nino niya. Hindi ng samahan, hindi ng reliyon, hindi ng kabaitan mo. Sinabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, na naman na kaligtasan daw po ay base lang po sa biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan mo talaga ay libre. Ito ay mahirap na paniwalaan ng iba. Pero totoo po sinasabi ng Biblia, libre ang kaligtasan kung mananampalataya ka kay Kristo. Kasi hindi mo natin kaya na maging mabuti. Ito nakakalungkot, maraming mga simbahan, kaya ang mga taong hindi nagsisimba kasi nagtuturo, nilalayo nila yung sarili nila sa Diyos. Pero ang totoong sinasabi ko ng Biblia, mahal po ng Diyos sa mga taong makasalanan. Magtaas ka na kami mga makasalanan dito. Yung maamin. Lahat. Ako lang. Lahat tayo. O, ibig sabihin ko lahat tayo. Kung ang basihan ng kaligtasan natin ay mabubuting gawa natin, pabaitan, sa tayo pupunta mga kababayan? Kung ang basihan natin. Pero hindi yun ang basihan ng Diyos. Ang totoong sinasabi ng Biblia, sa liksikin yung mabuti, sinasabi ng Biblia, na ang kaligtasan ay biyaya lang ng Diyos. Kasi nga, si Kristo namatay na sa atin. Ang gagawin lang natin, hindi relasyon ang gagawin lang natin, panampalatayanan yung ginawa niya sa atin. Yun lang ang totoong kaligtasan. So, totoo lang, maraming mga religion ngayon. Pag sinasabi nila, ito ang kaligtasan. Hindi, ang kaligtasan na kay Kristo. Dapat kasi pag ang Biblia binaklato natin, si Kristo ang natataas, hindi yung samahan, hindi yung religion. Kasi ang totoong bida ng Biblia, hindi yung samahan, hindi yung mabubuting gawa, mabait. Sino? Si Kristo. Ngayon, make sense po ba si Kristo ang tinataas natin? Si Kristo na Diyos lang sa katawan tao. Kaya ang basihan ng kaligtasan mo na nananampalataya kay Kristo. So at least alam niyo na po yung kaligtasan. So, tapos po, tandaan po natin na sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 17, may takdang panahon ng lahat ng bagay, may panahon ng kapanganakan, at may panahon din ng kamatayan. So, sino dito ang hindi darating ng kamatayan? Taas ang kamay. Sino immortal dito? Ako lang? Hindi rin ako. Hindi rin ako mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Pero totoo yung sinasabi ni Kuya, tayo naman talaga hindi mamamatay. Ang katawan lang mamamatay sa atin. Pero yung totoong tayo, totoong espiritu natin, buhay yan forever. Yun nga lang, hindi natin alam kung saan pupunta yung espiritu natin. Kung sa Diyos ba o malayo. Pero para tayong buhay, tama pa rin si Kuya. Palakpakan natin si Kuya. Totoo yan in the sense na hindi namamatay ang tao, pero yung katawan lupa natin nawawala. Ang ano lang talaga dito, makakatalo lang tayo dito. Pag na kay Kristo tayo, makikita-kita pa rin tayo. Pero sana yun din ang panalangin ko sa inyo lahat na
Matagpuan niyo po. Matagpuan niyo yung na kung gaano kahalaga si Kristo bilang tagapagligtas. Tandaan niyo Kristo tagapagligtas. Kristo tagapagligtas. Hindi yung kabaitan mo, ligtas. Hindi. Sabi ng Biblia, pinabulaan ng Biblia, hindi dahil sa kaligtasan ang mabubuting gawa natin. Kasi, tinan nyo mga kapatid, tinan nyo kung ang kabaitan, ang basihan ng Diyos para maligtas, ang daming mayabang sa langit. Ako naligtas ako kasi nagsisimba ako linggo-linggo Kaya ako naligtas kasi mabait ako. Hindi ako umiinom. Bihirang-bihira, birbihira lang, birbihira. Bihira lang. So kung basihan ng kaligtasan ng Diyos, yung mabubuting gawa natin, marami mayabang sa langit. Pero kung ang basihan ng kaligtasan ng Diyos ay naawa lang ang Diyos sa atin, at dumaan lang tayo sa anak, iisa lang ang sasabihin ng mga tao sa langit. Ba't ka nandito? Ba't ka naligtas? Kasi naligtas ako dahil Diyos na nakaupo sa trono. Amen po ba mga kapatid? Napakasimple lang po ng kaligtasan. Si Kristo lang ang kailangan lang po natin. Wala na mga cheche-cheche, wala na mga kung ano pang dapat gawing seremonya. Of course, pag naaligtas ka na, malaya ka na kung saan gusto mong sumimba. Ako, sabi ko nga sa mga maatin sa akin, iligtas na kayo, bahala na kayo kung sino gusto magsimba, kung sa Catholic pa rin. Hindi ka gaya ng ibang born na hindi gaya ng ibang religion. Huwag na kayo sisimba sa Catholic kasi ganito yan, hindi po kami ganyan. Ako po, ang prinsipyo ko po, magsimba kayo kahit saan, ang mahalaga po. Ang gusto ko i-share sa inyo, mga kapatid, si Kristo. Ma-realize nyo na pag nanampalataya lang ako kay Kristo, na siya ay namatay para sa akin kasalanan, ligtas ako. Yun po yung sinasabi ng Biblia. At sinabi rin po ng Romans chapter 8 verse 28. Ito ang magandang benefit kapag na kay Kristo ka. Sabi ng Romans 8:28, alam natin na lahat ng bagay kumikilos ang Diyos ay kabubuti ng mga umiibig sa Kanya, yung mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ano ibig sabihin ng verse na to? Ibig sabihin ng verse na to, lahat doon na nangyayari daw sa atin, ay kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, Pastor, yung kamatayan ng tatay ko, kalooban ng Diyos. Yes. Yan sabi ng Bible. Inamin ng Bible na lahat daw na nangyayari sa atin, kalooban ng Diyos. Sinabi rin sa Panagoy, chapter 3, verse 37, walang anumang pangyayari na hindi kalooban ng Diyos. Hawak niya ang mabuti at masama. So maliwanag na lahat pala nangyayari dito, kahit yung pagpupo nyo dyan, hindi aksidente kung ba't kayo naandito. At kung ba't ako naandito, lahat plano ng Diyos. Kasi kapag naiintindihan mo sa buhay po natin na alam na lahat na nangyayari sa atin ay kagustuhan ng Diyos, kaya pa ang isip mo, kaya pala nangyayari ito, may purpose. Okay. Madali natin matanggap na may namamatay sa mga mahal natin sa buhay kasi alam natin ay kabubuti yun. Yun kasi ang pangako ng Biblia. Ito yung pangako lang sa mga na kay Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, ano man po yung nangyayari po sa ating sitwasyon ngayon, kahit sa ano man mga sitwasyon sa buhay ngayon, sana walang sisihan. Huwag niyo sisihin ang sarili niyo, huwag niyo sisihin ang kapwa niyo, o sino mata sa paligid niyo. Lahat po nangyayari, may basbas po ang Diyos. Ayon sa Biblia, ayon sa sinasabi ko sa tao. Lahat po tayo mga kababayan, yung buhay dito sa daigdig, hindi pa ito tapos. Simula pa lang mo ito. Yung ilalagi mo rin itong 70 years, o na pinakamatagal mo ng buhay dito, hindi may kukumpara sa bilyong, walang katapusang buhay sa buhay na walang hanggan. Kaya ang pinaka-the best choice pa lang hanggang maaga pa, mamili ka kung saan ka pupunta. Kung na kay Kristo ka, sa buhay na walang hanggan. Kung wala ka kay Kristo, wala. Nandun tayo sa mainit. Sabi na ng Bible. Kaya hanggang maaga pa, mga kapatid, wala naman siguro masama kung mananampalataya ka lang, wala ka namang gagawin. Hindi mo naman kailangan mag-religion. Ang linaw-linaw ng Biblia na wala sa religion ng kaligtasan. Ang kaligtasan na kay Kristo. Okay. Bonus na lang yung magsimba kayo linggo-linggo kung gusto niyo. Pero ako, nire-recommend ko talaga, mahalaga talaga yung pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya sa ginawa niya. Ano ba yung ginawa ni Kristo? Alin ba ang ginawa ni Kristo? Ang tao makasalanan. Tayo makasalanan. Papunta tayo ng impyerno. Sabi ng Biblia, ang kabayaran para mabayaran yung kasalanan natin, para mapatawad tayo ng Diyos, kailangan may mamatay. Kailangan may magdusa. Hindi naman tayo pwedeng mamatay kasi hindi tayo mabubuhay pag namatay tayo. Subukan nyo nga mamatay. Mabubuhay ba kayo?
Iba hindi. Pero merong isang Diyos na naging tao. Nagsakatawang tao siya para mamatay. Kasi kailangan magbayad ng kasalanan natin. Ang maganda, itong Diyos na to, nagsakatawang tao, malinis siya. Inihandog niya ang sarili niya sa krus. Nung namatay siya sa krus, ang bagong tipan, kaya natin yung Bible, di ba, merong Old Testament, merong New Testament. Sa Old Testament, kailangan mo maging mabuti, kailangan mo bumubuha, kailangan mo magsimba, kailangan mo mag-orasyon, kailangan mo maglingkod sa Diyos para maligtas. Pero may bagong tipan niya. Ang bagong tipan iba. Ginawa na ni Kristo yung mga dapat gawin ng tao. Ang gagawin mo lang, panampalatayanan yung ginawa niya. Ano yung ginawa niya? Namatay siya sa krus. At sinabi sa Hebrew chapter 9 verse 12 na ang kapatawaran daw na yun ay walang hanggan. Tignan niyo yung ginawa ng Diyos na to. Nagsakatuhan tao. Kaya nga lang kasi, ang problema, mali yung impormasyon na naibigay sa atin ng mga naituro sa atin. Pero ang totoong sinabi ng Biblia, makikita niyo yung kahabagan ng Diyos sa atin, nahawa lang Diyos sa atin. Lahat tayo ay deserving mapunta sa impyerno dahil makasalanan tayo. Okay. Pero, ang sabi ng Biblia, naligtas lang daw, maliligtas lang ang tao dahil sa biyaya ng Diyos kung mananampalataya, kung if they will believe. Eh, tanungin ko nga kayo, sigurado na ba kayo pag namatay? Huwag naman sana. Sakaling kunin kayo ni Lord ngayon. Sigurado kayo. Ito, tapatan tayo. Tapusin na natin ito sa panalangin. Napakadali lang ng kaligtasan, mga kapatid. Ang hinahanap lang ni Kristo sa atin, manampalataya ka sa ginawa mo. Ito yung trabaho ko ngayon, ipaliwanag sa inyo yung ginawa niya sa inyo. Meron siyang pangako eh. Yung manampalataya sa kanya. Sabi sa John chapter 10, no? Ito may Bible pala. Teka lang. Matagal ang oras. Sinabi sa Bible, sinabi ng Bible ito, di ako pwede magsinungaling, alam ng Diyos to. Alam niyo naman, kilala ko ni sister na nagtuturo ko talaga pinapakita ko verse by verse sa online. Ang sabi ko kasi ng Bible, ang manampalataya sa akin na may buhay na walang hanggan. Inilipat na siya mula kamatayan hanggang buhay. So, panghawakan natin yung pangako ni Kristo. Sinabi na sa John 3:16, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alinaw-linaw, no? Kung manampalataya lang sa Kanya. So, paano ako, masama akong tao, manginginom ako, I don't care. And the Lord don't care about kung gaano ka kasama. Actually, kailangan mo nga siya. Ang tinuro sa atin ng reliyon, nilayo tayo sa Diyos. Ayoko magsimba kasi makasalanan ako. Hindi, kailangan mo magsimba dahil kailangan mo makasalanan ka. Ang simbahan po ay ospital. Ang problema sa mga simbahan ngayon, iba, hindi ospital, courtroom. Okay? So, yun ang pinapakita ko lang sa inyo. Ginigising ko lang kayo na kayo ba sure? Ngayon, kung hindi kayo sure, manalangin ulit tayo. Ito gagawin natin na final kong panalangin. Wala kayong gagawin dyan, yuyuko lang kayo. Kahit hindi nyo nasabihin, mananalangin ako kung ano yung panalangin ko, ipanalangin nyo rin. Okay ba yun, mga kapatid? Sino gusto maligtas dito? Sino sure dito ligtas na? Sinong sure? Sino sigurado ligtas na? Okay lang yan. Kasi sigurado siya. Kahit ako sigurado na. Pero yung karamihan sa atin, okay lang yun. Duda kayo. Pero pagkatapos ng panalangin to, naniniwala ako na sure na ang kaligtasan niya. Simple lang, mga kapatid. Mananalangin tayo, makikipag-usap lang tayo sa Diyos ngayon. Okay? Hindi ko kayo kilala, hindi nyo kilala, hindi ko kilala kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Pero mahalaga ngayon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Okay? Ganito lang, manalangin lang tayo. Pigyan nyo lang ako ng 5 minutes. Yung ulan tayo, kahit hindi ko na marinig yung panalangin nyo. Yung ulan tayo, sabihin po natin, Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Hindi po biro ang panalangin na ito. Ang kalangitan po, Panginoon, ay buksan mo sa panalangin ko ito. Hingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan mula pagkabata hanggang sa hinaharap. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Binayaran mo ang kasalanan ko, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Nananampalataya po ako at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, bilang aking Diyos ng aking buhay.
Maraming salamat po. Nananampalataya po ako na pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Nilinis mo na ako. Tinatanggap ko, Panginoon, at pinananampalatayanan na mamatay man ako mamayang gabi, ligtas ako, Panginoon. Nananampalataya ako na ligtas na ako dahil nananampalataya ako sa iyo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Kung isa na puso nitong panalangin na ito, madali yung kausap ang Diyos. Basta yung mga sinas puso lang palalangin, ganun lang po kasi yun. So yun lamang po mga kababayan, ayoko nang patagalin pa. Maraming salamat po. At iniimbitahan po kayo na manood po sa amin sa online, sa aming YouTube channel. Kasi alam ko marami kayong tanong tungkol sa mga sinabi ko ngayon. So panoorin niyo po yung mga vlogs ko at try nyo rin and see the difference. Makikita niyo po, try niyo po. Baka makatulong po ito sa mga tanong niyo po tungkol sa buhay, sa ano po yung tungkol po sa Bible. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo, mga kababayan. Salamat po.